walking with God in your hidden season. Kapatid, there are times in our lives na parang we might feel, we will feel as if para tayong nakatago. Parang there's something amiss in our lives na parang hindi sapat na kahit super effort na tayo kapatid, binibigay na natin lahat. Prepared na sa lahat ng bagay, but still parang may kulang. Parang mayroong hindi nangyayari. This is more applicable kapatid, hindi dahil sa God is hiding His face from you. Yung bang kapag nagkakasala tayo kapatid, one thing that we have to understand is God is hiding His face from us. It's as if pag nagpa-pray tayo, parang hindi niya narinig. Parang walang nakaka-receive ng prayer natin. Kumbaga sa message, nagpadala ka ng message, hindi nakarating yung message mo. Although pinadala mo siya, it was not sent, it was not delivered. Although you already sent it. It's different from the Lord hiding us. There are times in our lives, kapatid, na itatago tayo ng Diyos. There's a purpose and there's a reason why God does such things. He hides us for His own purposes. So what we need to know and understand for today is how we will walk with God in times or when we are in a season where we are being hidden by God. Tayo itinatago ng ating Diyos na buhay. In 1 Kings 17:2 to 4 in the ESV version, it says to us, "Depart from here and turn eastward and hide yourself by the brook Cherit, which is east of the Jordan. You shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you there." Now, pag binasa mo to, parang, if you know Elijah, si Prophet Elijah, it's just normal thing na parang nakikita mo to. Pero there is a significant message in these verses in 1 Kings 17:2 to 4, because this was the very verses that followed yung pong pag-announce ni Elijah mula sa Panginoon kay King Ahab. If you know the story, ito po yung time kung saan sinasamba po ng maraming Israelites yung Diyos-Diyosan. Sumasamba sila sa isang anito o isang santo na tinatawag nilang si Baal at nagagalit na ang Lord. No? Kasi Israel is a covenant nation. They're supposed to be a nation that fears and loves God. But in this moment of history, during this time, sila po'y naloko. Sila po'y nadala ng isa pong reyna, si Jezebel. Reyna Jezebel, no? Si Queen Jezebel. At si King Ahab. They were worshiping Baal instead of God. Si Baal sa Tagalog. And so, nag-announce po itong si Elijah. Ang sabi po rito sa verse 1 ng chapter 17, "And Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab, or King Ahab, As the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall not be nor dew nor rain these years except at my word." So sinasabi rito, hindi raw kapatid magkakaroon ng hamog or ulan sa buong Israel hanggat hindi sinasabi ni Elijah. As long as merong Diyos na buhay. Yun po yung mensahe niya. So saktong-sakto, pagka-announce ito, syempre nagulat lahat. Nobody knew sino si Elijah, sino si Prophet Elijah. Kung ito yung kanyang initiation sa ministry. Ito po yung first time na nalaman ng mga tao na this powerful prophet, Elijah, came into the scene. Nalaman nila na meron palang propeta na pangalan ng Elijah. Sino siya? Ito po yung announcement. So nagulat lahat kasi kinatatakutan ng lahat si Jezebel, si Queen Jezebel at si King Ahab kasi sino man ang lumaban sa kanila, pinapatay agad. Ganun katindi ang kanilang kapangyarihan. Sino man ang lumaban kay Baal or yung si false god Baal or Baal na sinasamba ngayon ng New World Order. Ano? Kung di niyo po alam, sinasamba po sa panahon natin ngayon yan. Sa Hollywood. Si Molech. Molech is the same as Baal. Kung saan sinasacrifice nila yung mga bata to get what they want. So may this is not a new thing. If you are actually researching Hollywood, if you want to be a good singer, isang famous singer, isang powerful artist or celebrity in Hollywood, these are the things that you might want to do to get famous, para yumaman ka, kapatid. And sasabi mo, kapatid naman, grabe naman, that's fiction. Kapatid, this is not fiction. If you remember Jesus Christ in the New Testament, di ba? Nung siya po yung magsisimula na sa ministry,
sinabi sa kanya ni Satan, tingnan mo yung nakikita ng iyong mga mata, ano yung kailangan mo, sabihin mo lang, ibibigay ko sa iyo, sambahin mo lang ako. This is the power of Satan because he rules this world, kapatid. After si Adam, the rightful ruler of this world, tayo mga tao dapat ng ruler ng mundo na to. Pero dahil sa pagkakasala po ni Adan, napunta po yung rule na yan kay Satan. And so he has power, although much less power than God. Smaller power lang yan, kumbaga kapatid. The ultimate power is in God alone. Pero maraming tao naluloko. No? Na may ganito, na mayroong pinapangako si Satan sa mga tao. Kaya madalas yung mga tao kumakapit na patalim. By doing the wrong thing, you think na okay na. No, may kapalit yun. Sisingilin ka ng kaaway. So ito po yung Diyos-Diyosa na sinasamba noong unang panahon. Si Baal, the same God that is being worshipped in these modern times. So nagagalit na ang Lord. So pinadala niya si Elijah, si Prophet Elijah, to send a message. Walang ulan, walang hamog. So technically, it was 3.5 years. Wala. Pero pagkatapos na magbensahe po ni Elijah, the very next verse, ito po sinabi, pumunta ka sa silangan at magtago ka. Sa brook kasi pag sinabing brook, parang kanal. Yung malinis na kanal, kapatid, yung batis sa Tagalog. Kung narinig nyo pa yung salitang batis sa mga old movies, like Fernando Poe Jr. movies, di ba? Mga batis. So brook, yung brook na Cherit. That moment in history is pinapupunta po ng Panginoon si Elijah sa Cherit para magtago. Hindi lang po magtago, ang sabi ron, papakainin siya ng mga uwak or ravens at iinom siya sa mga batis. I mean, if it's a normal life for you, normally kumakain ka sa bahay, may nagluluto ka ng pagkain, di ba? Nagbe-bake ka ng mga tinapay. Bigla ka nalang papupuntahin ng Lord sa wilderness para kumain doon, papakainin ka ng mga ibon, hahatiran ka ng pagkain ng mga ibon, at iinom ka sa batis. Di ba parang, wow, Lord, what is this? I'm supposed to be starting the ministry. Di ba? I'm dedicating my life to you and all. And ito po yung mangyayari, magtatago ako sa Cherit. So maraming nag-iisip, bakit kaya pinatago ng Lord si Elijah? And kapatid, this is not a new thing sa isang servant ng Panginoon. Because this is the design of the Lord. Grand announcement, tapos biglang grand hiding. Or great announcement, tapos biglang great hiding. Kumbaga, matindi yung in-announce, biglang magtatago ka, itatago ka ng Lord. Pero may purpose, kapatid, may dahilan ng ating Diyos, ba't ito ginagawa? Because God is always doing these things. He conceals things. May mga tinatago siya na ilalabas niya in the next, kumbaga, the next season, the next moment. Hindi yung agad-agad. He conceals things. Magaling pa magtago ng sekreto ang ating Diyos. He is a secret keeper. Hindi katulad natin pagka may sinabi mamaya, pag kinulit lang tayo, ano ba yung talaga yung sekreto? Sige, ito sasabihin ko na, ang kulit mo kasi, sasabihin ko na yung sekreto. Pero si Lord hindi ganun. Si Lord, pag merong bagay na dapat itago, ililihim muna niya until the right time. Ganun po ang ating Panginoon. So, in 1 Kings 17:2-4, it's an avenue for us to understand na ganun po. Itinatago tayo ng Lord for a time. Not because tinataguan tayo ng Lord, ayaw tayong kausapin ng Panginoon. No. Kasi sa pagtatagong ito, sa panahon ng pagtatago, this is the time that we have to rely on God. Aasa ka sa Lord. Kasi, alam mo yun, you decide to do something, maybe to worship God, to praise Him more, to give more time to the Lord, and then parang, teka Lord, ito yung time na binigay ko sa'yo, tapos biglang parang masan ka. Pero may purpose pala siya. May dahilan siya ba't siya ito ginagawa. And ang tanong, kapatid, in this time of hiding, the hidden season that you are in, that God will put you into, can you trust God? It's a question for all of us. Makapagtitiwala ka ba sa Diyos sa panahon na itinatago ka niya kung kailan inaasahan mo na, di ba? Ito na yun. Ito na yung pangako ng Lord. Ito na yung pangakong trabaho ng Lord. Pero Lord, ba't biglang ganito yung nangyari? Ito na yung pangakong business mo, Lord. Tapos bakit ganito yung nangyari? Lord, ito na yung pangako mo sa pamilya ko. Magkakaroon ng ganito. Ba't dumating to? Ba't biglang ganito? Oh God.
God suddenly hides us. What, Lord, is the purpose of this? What is the reason why you are doing this, O Lord? So focus point number 1 na binigay sa atin natin Panginoon, with hiding comes training and preparation. Kapag tinatago tayo ng ating Diyos, pinititrain niya rin tayo. Pine-prepare niya tayo, kapatid. Yung Sherit season na yan, kung saan dadalhin niya tayo sa batis ng Sherit, this is a time for us to understand that the Lord is training us. Kasi kung maalala ninyo, national level po si Elijah. Lumabas siya sa buong bansa eh. Hinarap niya yung hari, tsaka reyna. Tapos biglang kinabukasan, ang pinapagawa sa kanya ng Lord, dito ka mag-ministry ka kasi sa isang nanay, isang byuda at isang anak niya, dito ka lang titira for a time. After kasi nung Sherit season niya, doon siya pinadala sa Zarephath. Kumbaga, napakahirap kasi you're expecting grand things from the Lord because God is grand. God is a all-powerful, all-knowing, above all God. He has everything. We have a rich God. God of abundance. Pero Lord, bakit biglang ganito? Napakaliit ang pinapadala mo sa akin sitwasyon. Akala ko ganito kalaki. Hindi pala. Diba? Pero hindi pa pala tatapos doon ng Lord. Kasi tinetrain niya lang tayo, pine-prepare niya lang tayo, kapatid. Para ihanda ka sa mga coming seasons ng buhay mo, kapatid. So huwag ka magtaka that when God closes doors for you, lalo na sa mga dinidesire ng puso mo para sa paglilingkod mo sa Lord, parang may gusto kang gawin na mabuti sa buhay mo. Kunwari, di ba, sabi mo, ay ako, magaling ako mag-paint eh. Magaling ako mag-design ng posters. Kaya akong gumawa ng t-shirt. So, yung mga t-shirt na to, gagawin ko to para sa Lord. So, ginawa mo ka, dinesign mo para sa Lord. And then, walang nangyaring maganda. After nun, nagtataka ka, Lord, bakit ganun? Para sa iyo naman to, Lord. Bakit ganito nangyari? But God closes doors for a reason. And most likely, because He has grand plans for you, for me, for all of us. So huwag kang magtaka, kapatid. Because first, He has to train you. He has to prepare you. Kailangan ka muna niyang pagandahin sa next season ng buhay mo. In Isaiah 49:2, in the New King James Version, it says, "And He has made my mouth like a sharp sword. In the shadow of His hand, He has hidden me, and made me a polished shaft. In His quiver, He has hidden me." So ganyan po ang ating Panginoon. Itinatago niya tayo for a reason. Kasi kailangan tayo kumbaga sa sibat. Diba? Ang sibat, meron yung patalim sa dulo para maging workable or usable sa isang gera. Hindi ka pwedeng lumaban sa isang gera na dala mo ay isang espada o isang sibat na mapurol. Alam mo yan, kapag if you have kitchen knives, may kutsilyo ka sa bahay, di ba? Anong gagawin mo normally? Ito ay hahasain. Gagamit ka ng bato para mahasa ito. Lalagyan mo ng konting tubig, ng water para maging sharpened ang iyong kitchen knife. Ganun din sa isang sibat o isang espada. They cannot be used properly kapag hindi sila nahasang mabuti. No? So God is doing this because He has to prepare us for a reason. Para tayong halaban. Hindi pwedeng tumubo ka na kagad, kapatid. So huwag ka magtaka pag minsan nakatago ka, kasi ilalagay ka muna sa ilalim ng lupa. So that kapag nailagay ka ron, mamaya tutubo ka na, parang halaman. Hindi pwedeng, ano ka na kagad, mayabong na halaman ka na kagad. Number one, you cannot appreciate it kasi bigla na lang dumating, di ba? Easy go lucky ka na, di ba? Easy peasy kasi napakadali lang dumating sa'yo, ang dali lang sa'yo i-let go. But when you know that you've gone through something in life, and alam mo yun na pinaghirapan yun, di ba? May mga dinanas ka, may mga nangyari, and ito na, dinala na ng Lord yung reward. Di ba? How precious is it for you? Napaka-precious niya kasi alam mo pinaghirapan yun. Alam mo may pinagdaanan ka, kapatid. Kumbaga hinasa ka, refined like gold, refined like silver from the fires. Kasi ang ginto, hindi po yung magiging ginto, hindi po yung dadaan sa apoy. So sometimes may mga time na parang nakatago ka. Ang hirap. Parang walang nangyayari, pero the Lord has a purpose for that very season. Kasi tinetrain ka niya. Hinahasa ka niya para maging ready ka, kapatid. So hindi yan para i-bury ka lang na parang, bakit Lord, bakit nailagay ako dito, naitago lang ako, wala lang. No. Because the main reason why the Lord is
Putting you in that position is to plant you so that isang araw tutubo ka, sisibol ka, na parang bulaklak, parang isang prutas, nakaaya-aya sa mga tao. Ganyan ang design ng ating Diyos. Because He is preparing you and me, all of us, for the right person, the right opportunity, the right timing. Ganun ang ating Diyos. So huwag ka magtaka. Kasi may process. Pinoproseso ng Lord. Baka hindi ka pa handa, kapatid. Or baka yung mga nasa tabi mo, hindi pa handa. Yung mga nakapaligid sa'yo, hindi pa handa. Or maybe the opportunity itself, piniprepare pa ng Lord. In the perfect time na ready ka na. Hindi dahil sa hindi ready si Lord. Kasi si Lord, ready siya lagi eh. Hindi niya kailangan ng anuman. Hindi kailangan ng Lord ng anything. We cannot add anything to the Lord. But the Lord can add everything to us. Ganun ang ating Diyos. So kapatid, when God is hiding you, most likely, because He is preparing you for the next season. Focus point number 2 na binigay sa atin natin Diyos, with hiding comes protection. Sometimes we do not understand. Kaya para tayo tinatago ng Lord, is pinoprotektahan niya tayo. Hindi lang yung pagkatao natin, hindi lang yung ating safety, but our very calling. Kasi kinukall niya tayo for the higher level, for the better season, and kapag nagkamali tayo, pwedeng mawala yung ating calling. Kaya marami, ito yung pinaka-critical, crucial, kapatid, na kapag tinatago tayo ng ating Lord, we have to be receptive to God. We have to be sensitive to Him. Kasi pwede tayo mag-isip na, ay, pinabayaan na ako ng Lord kasi kaya pala nangyayari to. Kapag lumapit ka sa Lord, mas lalong hindi maganda. Ganun yung kaisipan. So nangyayari, nagbabackslide ka, nagkakamali-mali ka kung ano pinagagawa natin, hindi tama. And so si Lord, imbis na mabigay niya sa atin yung ating reward, hindi niya mabibigay. We are giving ground to the enemy to attack us. So with hiding comes protection. Pinoprotektahan tayo natin Diyos. Remember that, kapatid. So huwag ka magtaka. Kapag may mga times na you're giving it your best, diba? You're supposed to be ministering, ang plano mo, ito ganito, diba? Parang, let's say, it's a blessing ministry, you bless people, and then yung blessing ministry na ginawa mo, wala nangyari. Parang, bakit iilang tao lang ito? Diba? Merong purpose pala ng Lord kasi tinatago ka muna niya. Hindi pa ready. Kasi baka magkamali ka rin ng mga gala, magkamali ka ng mga desisyon. At ayaw ng Lord yun. He wants you going smoothly. Kaya nga sabi ng, di ba, na when it's from the Lord, napaka-smooth. Hindi mo kailangan gumawa ng masama or mali. Kasi kung galing sa Diyos yan, alam mo sa Lord yun. Parang, alam mo yun, parang butter. Napakabilis, napakaganda ng pasok. Not too much effort, but you know that it is the Lord's blessing that came. So ganun yung kapatid. You have to understand. You have to be sensitive to God's protection for you. Kapag nandiyan na, darating na lang yan, magbugulat ka na lang. Kasi alam mo sa Lord galing yun. Ay, miracle to. Kasi kung ako lang, wala eh. Hindi to mangyayari. Pero alam ko, nangyari to. At tagal ko pinag-pray to. Itong mga tao na to, ang titigas ng ulo. Diba? Pero biglang dumating. In a matter of 20 years, 30 years, we've been praying for this. In 2 hours, in 1 hour nangyari. Wow. Diba? Alam mo si Lord yun. What a mighty God that we serve. And number 2, hindi natin alam, kapag God is hiding us to protect us, He is also cutting off. Alam niyo po sa halaman, di ba minsan, para lumaki yung halaman, para yumabong, kailangan putol-putulin ng konti yung mga dahon. Yung mga konting tangkay niya, kailangan putol-putulin. Kasi hindi siya makayabong ng gusto niyang yabong or makatubo ng gusto niyang tubo dahil na-hold back siya. Sometimes, kapatid, may mga tao na hindi pala dapat kasama sa buhay mo na nakasama sa'yo. Pilit ka ng pilit. Gusto ko kasi itong mga tao na to, pero pinipilit pala ng Lord na ilayo ka dun sa mga taong yun. Kasi hindi sila parte ng buhay mo. Yes, they might be your loved one, they might be your friend, they might be your relatives, or they might be your co-workers or colleagues. Pero hindi sila gusto ng Lord na kasama mo sila sa lahat ng bagay. They are there only for a season or maybe sa isang parte ng buhay mo, pero hindi sa lahat ng parte ng buhay mo. Pero pinipilit mo. Hindi pala yun yung kalooban ng Diyos. Kaya nga si Jesus Christ, di ba sabi niya, a prophet cannot be a prophet in his own hometown. A prophet cannot be a prophet in his own hometown. Kaya huwag ka magtaka minsan yung mga kamag-anak natin, ayaw nila.
Hindi nila maintindihan kasi walang calling ang Lord sa kanila. Sa'yo meron. Maybe may ilan-ilan pa sa kanila, pero hindi lahat. Not everyone is called, kapatid. Yes, salvation can be upon them. Diba? Kaya we pray for them that the Lord will save them. But not everyone is called, kapatid. Only a few. Many are called, diba? But few are chosen. So hindi lahat yung pipiliin ng Diyos. Hindi lahat. So huwag ka magtaka, may mga tao na kailangan i-cut off ng Lord. So magtaka ka, bakit kaya itong tao na ito nag-betray sa akin? Bakit bigla niya akong iniwan sa ere? Napakabait ko naman sa kanya. Ginagawa ko lahat ng pagmamahal sa tao na to. And yet, ganito ginagawa niya sa akin. He's always betraying me like Judas. Di ba? Minsan may mga Judas sa buhay. Hindi mo sila sinaktan or may ginawa kang hindi bagay sa kanila, but they just became Judas. Di ba? Just like Jesus Christ, wala siyang ginawa masama kay Judas, ang ating Panginoong Jesus, pero si Judas naging Judas. So huwag kang magtaka. Because the Lord needs to cut off certain people, certain situations, di ba? Certain opportunities in your life so that hindi ka papasok doon. Kasi baka mawala yung calling mo. The Lord has a better plan for you. So learn to recognize it, kapatid. Because with hiding comes protection. So you have to find God in this hidden season na binigay siya. Kapag tinatago ka ng Diyos, kailangan maging sensitibo ka. Ano kaya, kapatid, ng dahilan, no? Bakit kaya ginagawa ng Lord to? May plano kaya siya? Meron kaya siyang reward na maganda sa akin? Surely, kapatid, meron. Surely, kapatid, meron. In Psalm 31:20, in the NIV version, it says, "In the shelter of your presence, you hide them from all human intrigues. You keep them safe in your dwelling from all accusing tongues." So alam ng Lord kapag may mga tao nagbebetray sa atin, yung pinagchichismisan tayo pag nakatalikod tayo, hindi natin kaalam-alam, na akala mo, okay, hello, hi, pero hindi mo alam, may mga sinasabi pala pag nakatalikod ka, yung kausap siya sa kabilang linya. Di ba ganun? Nagbe-betray pala siya sa'yo, nag-i-slander pala siya sa'yo. Di ba? Minsan masakit. But this is the reality. But God knows. Kasi hindi ako gumawa ng kapatid ng verse na to. Si Lord, Psalm 31:20, itatago raw niya tayo sa mga tao nag-iintriga ng chismis laban sa atin. Sa mga tao nag-aakusa sa atin, nag-i-slander sa atin ng mga bagay na di maganda. Kaya kapatid, napaka-importante that we cover ourselves with prayers every time. Cover yourself with prayers, your family, by the blood of Jesus Christ. Kasi maraming umaatake, hindi natin alam. Akala mo kaibigan mo siya, hindi pala. Nag-like siya sa Facebook, hindi mo alam kaaway pala siya. Hindi mo naman siya inaaway, pero tinuturing kanyang kaaway kasi nainggit siya sa'yo. Without you even knowing it. For all those years na magkasama kayo, akala mo friends kayo, hindi pala kayo friends. Enemy ang tingin niya sa'yo. You might not know it, but God knows. No one can hide from God. We cannot hide anything from the Lord. The Lord knows everything. Walang bagay na matatago sa Diyos. So even yung mga taong ayaw sa atin, alam ng Lord yun. So ano sabi ng Lord? Poprotektahan niya tayo. In His presence, by the shadow of His wings, He is our fortress. He is our protector. He is our deliverer. Sa kanyang presensya tayo makapagtatago, kapatid. So kapatid, huwag tayo magtaka. Sometimes God places us into hiding season, kasi kailangan tayong proteksyonan sa mga bagay na dapat niya tayong proteksyonan. At i-release yung mga bagay na hindi dapat kasama. Minsan may mga pananaw tayong mali. Ipipilit natin yung mali natin pananaw. Kaya pala pinarealize natin ng Lord na hindi pala dapat itong ating pananaw kasi mali. At ayaw niyang dalhin natin yung sa next season. So kapatid, dapat sensitive tayo. Because God has a purpose for everything. Hindi po ang Lord natin hindi niya alam. Alam niya yan. Walang bagay na lilingid sa ating Panginoon. So take away sa atin for today, yung conclusion na binigay sa atin ng ating Panginoon. Number 1, in our time of hiding, we connect better with God. So dun daw sa time na tayo itinatago ng ating Diyos, hindi tayo nagtatago, si Lord na nagtatago sa atin. Mas nakakakonekta tayo ng tama sa ating Diyos. Mas nakakakaroon mas maayos na communication lines with God. Number 2, absolute confidence that God has a purpose for hiding you. So huwag ka mag-alala. Kasi alam mo, kapag tinatago ka ng Diyos, alam mo yun, kapatid, meron pala siyang plano, may purpose pala siya. Kaya pala hindi ka pa nagkakaroon ng asawa agad-agad.
Kasi gusto ng Lord ibigay sa iyo yung the best na mapapangasawa. Eh nagmamadali ka, gusto mo agad-agad. Kung kanino-kanino, pag-relationship, ano nangyayari? Puro sama ng loob, puro sakit ng ulo. Ano nangyayari? Kaya pala hindi pa binibigay ng Lord itong funds na to na kailangan, may financial funds na kailangan mo. May reason pala kasi magkakamali ka ng desisyon. Kaya pala hindi ka pa binigyan ng baby kasi hindi ka pa marunong mag-alaga ng bata. Hindi naman natin yung kapatid. The Lord is a God of timing and He has a better purpose than you will ever think of. Alam niya mas better para sa atin because He is God and we are not. We are just humans. Limited ang ating kakayanan mag-isip. Limited ang ating kakayanan makakita. Pero si Lord, nakikita niya lahat. Present, past, future, He knows. From the ancient of days. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. From the beginning without a beginning, from the end to the end without an end. That is God. God with us, Emmanuel. That is our Jesus Christ, our Lord that we serve. So we have an absolute confidence, diba, na maaasahan natin siya. Ganyan ang ating Diyos. Kapatid, huwag kang manghinayang, huwag kang manghinawa, huwag kang magsawa. If there are times sa buhay mo na parang, teka, Lord, parang wala nangyayari. Nasaan ka, Lord? Continue lang, kapatid. Move forward lang. Kasi may plano ang Lord eh. The thing that you have to do is continue to be faithful. Continue moving forward. Continue praying. Continue talking to God. Continue trusting Him. Continue reading His Word. Continue hearing the Word of the Lord through the preachings. Ganyan dapat mong gagawin. And one day, makikita mo yung kabutihan ng Panginoon sa iyong buhay. In Luke 5:16, in the ASV version, it says, but He would withdraw to desolate places and pray. So ganito pong gawain natin Panginoong Jesus, nagtatago siya para mag-pray. Di ba minsan, kapag may kausap ka, you need silence. So in the times of hiding, na hinahide ka ng Panginoon, it's a time of silence. Kala mo natutulog ang Diyos, hindi siya natutulog. Hinahide ka sa kanya kasi pinoprotektahan ka niya. And para magkaroon kayo ng better communication. Di ba, pag may tumawag, teka, bro, sis, may kausap ako, wait lang, hindi ko marinig. Di ba ganon? You need silence. You need to be in a place na medyo out of the zone. Mag-zone out ka muna doon sa kaninang zone mo. So that you would understand better, you can communicate better. Ganon din sa Panginoon natin. You pray better. You have a better relationship with God when you are in hiding season. Kasi wala kang focus kundi siya lamang eh, di ba? Siya lang ang tatakbuhan mo. Wala ka na ibang matakbuhan kundi ang Lord. So hindi ibig sabihin na hidden ka, forgotten ka, kasi may mga taong ganon. Teka, parang nakalimutan ako ng Diyos. Bakit puro sunod-sunod na ganon? Nakalimutan ba niya ako? No, He's not forgetting about you. He's just hiding you. Itinatago ka lang niya. Ako myself, kapatid, I've experienced that. Back in 2021, in so many years, akala ko, nakalimutan ako ng Diyos. Sunod-sunod na sakit, iba't ibang sakit. Napapatanong ako sa Lord, Lord, nakalimutan mo na ba ako? Nasaan ka, Lord? I've been praying to you, Lord. Where are you? But I continue despite everything. Na parang isip ko na parang, teka, di ba? Nakalimutan na ba ako ng Diyos? Pero hindi. Hindi nakalimutan ng Diyos. Kasi buhay pa ako. Malakas pa ako. Meaning, sinusustain ako ng Lord. You have to count your blessings, kapatid. What you cannot see in the dark, remember what you saw in the light. Di ba? May mga nakita ka sa liwanag. Dalhin mo yung pag nasa kadiliman. Sa panahon ng dilim, maalala mo yung mga liwanag na ginawa ng Lord. Naalala ko nung last year, binilas niya ako eh. Last year, pinagaling niya ako. Itong last decade, ito ginawa niya. You count all of it. And so when you are in the dark at wala kang makita, you would know that God is with you. Di ba, kapatid? And so you can better communicate with God nang wala kang galit, wala kang yung pag-iimbot na parang, teka Lord, pinabayaan mo ko, iniwan mo ko, hindi ka magsusumbat sa Lord. Kundi sasabihin mo, Lord, thank you. Kasi kahit nandito ako, alam ko kasama kita at makalalagpas ako dito. Kasi hindi mo ako iiwan ni pababayaan man. And I can trust you. I know that in my heart. Though I cannot see it, but you can see it, Lord, for me. So huwag kang magtaka, kapatid. Hidden, but not forgotten. Hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Because the Lord requires what? He requires
total dependence. Gusto ng Lord yung total dependence, kaya sa Kanya tayo depende. Hindi sa ating sariling kakayanan. Malakas ako eh. Hindi ako sakitin. Hindi ako, wala akong problema. Nagulat ka na lang, isang araw, ang dami nangyari. Diba? Saan to galing, Lord? Saan to nagmula? Hindi naman ako, wala naman akong ginawang ganyan, ganun. Yan, tataka ka. Because God wants you to depend on Him. So He allowed things to happen in your life. It is the enemy who attacks us, but God allows it for a purpose. Because He wants us to depend on Him. In 1 Samuel 23:14, in the ESV version, it says, "And David remained in the strongholds in the wilderness, in the hill country of the wilderness of Ziph. And Saul sought him every day, but God did not give him into his hand." So sinasabi ng Lord dito, itinago niya si David. Araw-araw gustong patayin ni King Saul si David. Dahil ingit na ingit siya. Teka, bakit siya magiging hari? Hindi pwede, hindi ako papayag, papatayin ko siya. Pero hindi, araw-araw na hinahunting niya si David, araw-araw na tinatago rin ng Lord si David. Ganun po ang ating Diyos. At in that moment, ng buhay ni David, he learned to be dependent upon God. Kasi warrior po si David, hindi po kinakabahan, walang kabahan yung tao na yun. Hindi siya kinakabahan. Pero, sobrang lakas ng enemy niya, isang malaking hukbo. Kumbaga sabi nga, probably sa kanya nasa hundreds to thousands lang yung kanyang hukbo. Yung hukbo yung armies nitong si Saul, si King Saul, we're talking about 100,000 to probably millions. Napakarami. Kahit matapang ka, hindi kakayanin. So God protected David, and David trusted God. So doon mo makikita yung Book of Psalms, kasi yung time na hinahunting siya, kanta siya ng kanta. Worship siya ng worship sa Lord. Imbis na magsumbat siya sa Lord, Lord, bakit ganyan, bakit ganun? No. He worshiped God. Lord, diba? You are my refuge. Yan yung napakaganda mga awit. You are my fortress. You are my deliverer, my strong tower. Ganun yung ginawa ni David. So, copy natin yung kapatid. Gawin natin siyang carbon copy. Diba alam yung carbon copy sa resibo pagka may sinulat or may pinrint, merong bibigyan ka ng copy? I-copy natin yun. Yung attitude ni David. Trusting God even if parang walang nangyayari. Believing that God will be there. Kapatid, hindi naman nakita ni David na kayang-kaya niyang tapusin si Goliath. Alam niya malaki si Goliath. But he trusted God. Kasi nung pumunta siya, wala naman siyang kalasag, wala siyang shield, wala siyang armor, wala siyang espada. Anong dala niya? Faith niya. Pananampalataya sa Diyos na buhay. So even against all odds, he could have died, but no. Iniligtas siya ng Panginoon. So kapatid, ganyan ang disenyo ng ating Diyos. But in this moment of silence, in moment of hiding, God allows it to happen. But we have to trust Him. Sa pagtatago niya sa atin, this is the time, kapatid, na pinapayagan niya tayo makapag-crossover. In this moment of silence. Kasi pag tayo, ang dami na nakalagay sa isip natin, sa puso natin, gulong-gulo tayo, di ba hindi ka makapag-decide, hindi ka makakakbang. Makakahakbang ka lang kapag tahimik ka. Naintindihan mo natin yung kapatid. Sa buhay natin, you can go to the next level pag maayos ang puso mong isip mo. You cannot go to the next level kapag dala-dala mo lahat ng anxiety, lahat ng stress, lahat ng galit, lahat ng unforgiveness. Ay, hindi ko mapapatawad yan. Galit na galit ako sa mga taong yan. No. Just forgive them. Move forward, kapatid. Forgive and forget. Because the Lord has better things for you. The Lord is waiting upon you to move to the next level. And how can He move you to the next level kung nandun ka pa rin sa maingay? Diba? Lahat ng mga kung ano-anong panggulo sa isip mo, sa puso mo, sa tenga mo. Na doon ka lang naninirahan sa galit. Diba? You're living in anger, you're living in unforgiveness, you're living in anxiety. Parang paano ba? Makakasurvive pa ba? Diba? Puro ka ganun. For you to cross over to the next level, learn to be silent. Talk to God. Pray to Him. Yan ang disenyo ng ating Diyos. Time and time again, God hides His beloved servants. So you wait for that overflow, kapatid. Time and time again. For throughout the history of the Bible, lahat ng mga tao na tinago ng Diyos, na itinago niya for a season, kapatid, meron ka mang season ng pagtatago ngayon na tinatago ka ng Lord na parang walang nangyayari, di ba? Parang, Lord, paano ba ito? Bakit tinatago mo ako ng ganito? Yung gusto mo na magkaroon ng
mapapangasawa, wala pa yung mapapangasawa. Gusto mo na magkaroon ng anak, di ka pa magkaroon ng baby. Gusto mong gumaling sa sakit, hindi pa rin gumagaling. You're praying for something and nothing's happening. No, kapatid, if that is happening to you, and you are faithful to God, alam mo faithful ka sa Lord, then kapatid, if it is the will of the Lord, nasagutin ang iyong panalangin, then for one thing, you know that God is hiding you. Kasi ganun ang ginawa niya sa lahat ng servants niya. Kay David, di ba? For almost 30 or 40 years, takbo siya ng takbo. Itinago siya ng Lord. Si Joseph, bago siya napunta sa kaharian, sa royalty, tinago muna siya sa kulungan. Di ba? Si Moses, bago siya bumalik sa palasyo ng Egypto, itinago muna siya sa desyerto. Nandun siya sa desyerto. Nag-aalaga siya ng mga tupa. Time and time again, kapatid. This is the design of the Lord. So if you are a beloved servant of God, He will hide you because He wants to prepare you. He wants to protect you. He wants to isolate you so you can talk to Him. And He can do the impossible things in your life so you can be silent, talk to Him, and then you can cross over to the next level, to the next season of your life. So, imbis na mag-backslide ka, imbis na magalit ka, imbis na magsumbat ka sa Lord, no, these things are not productive. It can actually be negative for you because baka magalit sa iyo ang Diyos. What you need to do is trust Him. And you wait for that overflow in your life. Meaning overflow. Alam mo yung kapatid, kapag ang tagal-tagal na, di ba, na naka-imbak yung power ng isang bagay, kapag, di ba, subukan nyo yung mga soft drinks. Okay, yung mga drinks, kapag yan ay naalog sila or something, nandun lang sila, naka-steady lang sila, subukan mong buksan niya kung di yan sasambulat, di ba? Yung mga soft drinks na yan. So meaning, ganun ka rin, kapatid, ganun tayo. When God is about to bless you and you're being held back for a season, you are in a hiding place, in a hiding season. Wait for that overflow. Kasi yun lang sapat na lalagyan niya, siksik, liglig at umaapaw ang plano ng Lord para sa iyo, kapatid. So you wait for that overflow. Because God, that is the God that we have, God is guiding us. He's leading us to our next destination, to the next level. He is still in control. Because the enemy wants to think na wala nang mangyayari sa buhay natin. Pero lahat ng yan, lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo, every turn, every nook and cranny that you've been into, anuman sulok ng buhay mo nakarating ka, if you are for God and the Lord is for you, kapatid, what does it mean? If you love God and you have accepted Him as your Lord and Savior, that it means you are a son or daughter of God, then He has a plan for you. He is in control of your situation. As long as your life is for Him and you're giving your heart to Him, then He will not let you be into harm's way. Yes, the weapon might be formed, but it shall not prosper. Sabi nga, every accusing tongue you will refute. So may mga atake, may mga problema darating, pero makalalagpas ka rin, makatatawid ka, kapatid. Makakaligtas ka. Hindi pwedeng hindi, kapatid. Because ito ang disenyo ng ating Diyos. Yung bang alam mo yung kumbaga sa boxing or sa fighting game, nabugbog na. Tapos mamaya siya pa pala yung mananalo. Parang si Rocky, di ba? Dun sa palabas na boxing noong unang panahon. Bugbog sarado na siya. Pero hindi pa pala yun. Hindi pa tapos ang laban. Akala lang nila. Just like Jesus Christ. Bugbog sarado ang ating Panginoong Jesucristo. Nakapako siya sa krus ng Kalbaryo. They thought that He's dead and all. But after 3 days, He has risen from the dead to give us all salvation and eternal life, kapatid. Kapatid, we are all in a hiding season. Naintindihan ba natin yung, kapatid? We are in a season kung saan yung gender, binabago yung gender ng mga tao. Yung mga pamilya, binawasak ng ating lipunan. Diba? Yung plan nila, dapat pwede na mag-divorce, pwede ng ganyan, ganun. Lahat na ng uri ginagawa para sirain ang disenyo ng ating Panginoon. This is the society, a season, a generation na mas malala pa sa Sodom at Gomorrah. Pero alam mo, kapatid, may purpose ang Panginoon. He is in control of our lives as He is in control of our history. Ganyan po ang ating Diyos. So God, if He is hiding you, kapatid, and He has a plan for you, you will know it. You will know it, kapatid.
sapagkat mahal ka niya. Mahal niya tayong lahat. He has a purpose for all and each and every one of us. Alam mo kapatid, merong isang history. Merong isang story ng isang tao. Ginawa ang isang libro, 1800s. Sa libro na to, sinasabi nila na magkakaroon daw ng last president. Sa last president na to, ay sinasabing itong presidente na to ay babalik niya yung katotohanan at katuwiran sa bansang Amerika. At sa planong ito, ay kalaban niya yung mga socialist, yung mga communist, kung saan ang mga plano ng mga tao na tayo gusto nilang wasakin ang buong mundo at tanggalin ang salita ng Diyos sa ating lipunan. Pero itong tao na to, ibabalik niya raw yung salita ng Diyos sa ating lipunan. Mind you, this book was made or created in the 1800s. So ano na po ngayon, 2024, 1800s po nangyari yung libro na yun. So akala nga ng iba, nag-time travel daw. Alam niyo po yung pangpagat ng libro na to? The Adventures of the Baron Trump. Now, we're not here to say support po si Donald Trump. No. But what a coincidence in our society today that there's a man in that stature, kapatid, who believes in God, just like us. We believe in the Lord Jesus Christ. And this guy believes in God. And he's fighting against the communists, the socialists, those people who wants to change the gender of our kids, who allows transgenderism sa mga bata. Na gusto niya pigilin yung abortion sa mga bata, sa mga babies. We are in this very season, kapatid. What does it mean? Sometimes napapaisip tayo, Lord, may gagawin ka pa ba? But lo and behold, ito nakita natin may ginagamit na tao ang Diyos para ibalik ang katotohanan, ibalik ang righteousness sa ating lipunan. Because kapatid, ang righteousness dapat nasa leader natin yan. Yung sinasabi ng separation of church and state, invento ng tao yan, hindi yan inimbento ng Diyos. Sapagkat ang ating lipunan, dapat siya pinamumunuan ng mga leader na may takot sa Diyos. In the same way in our lives, God can bring righteousness back in our lives. God can bring back His truth upon our lives. Sa mga bagay na ninakaw sa atin ng ating kaaway. Ninakaw niya yung blessings natin, ninakaw niya yung mga pangarap natin, ninakaw niya yung ating pamilya. Huwag kang mag-alala, kapatid. If you've been into that hiding season, one day, God will change the season for you. Because God is faithful. He will repay yung mga bagay na ginawa ng enemy sa ating buhay. The hiding season and then the reward season. The season of overflow. God is faithful to us, kapatid. He will reward us one day. Ang tanong, are you faithful to God? In this time of waiting, be faithful sapagkat inaabangan ng Lord, anong ginagawa mo sa time ng pagtatago sa iyo? Nagtatago ka ba sa kaloohan o nagtatago ka ba sa katwiran at katotohanan ng ating Diyos? May God find us faithful in our hiding season. Kapatid, yan ang mensahe ng ating Diyos na buhay. Sa ating lahat, salamat sa pagkabasa ng kanyang salita. Pinupurin natin ang ating Diyos at tagapagligtas. Brother, sister, this might be the first time that you are hearing this message and you might not know me. You might not know Ancient Doors Church and maybe worse, baka hindi mo pa kilala ang ating Panginoong Hesus. Kapatid, may nagmamahal sa'yo. Sapagkat lahat tayo, kapatid, one way or another, hindi natin maiwasan yan. Mawawala tayo sa mundo na to. It's either we die maybe after 100 years or maybe lesser, we don't know. Pero pag tayo, kapatid, ay nawala sa mundo na to, ang destination mo lang dalawa lamang. Heaven or hell. Impyerno or langit lamang. Surely you would not want to go to hell one day. You would want to go to heaven or langit one day. And if you want to have that opportunity makapunta sa langit one day, there is one step, one process that you have to go through to be able to secure your heaven insurance, kapatid. What will you do? You have to believe that Lord Jesus Christ died for you on the cross 2,000 years ago. That He saved all of us from hell. So that yun na siya na, ang ultimate sacrifice, ang ultimate representative para sa atin lahat, para hindi tayo mapupunta sa hell. Ginawa niya yun para sa atin. In 3 days, kapatid, tinubos niya tayo mula sa ating mga kasalanan para tayo makapunta sa langit balang araw. So He is risen from the dead. No? Tinalo niya ang gawa ng kaaway para sa ating lahat. So if you will believe in Him, that He is your Lord, God, and Savior today, and kung mag-confess ka, humingi ka ng tawad sa lahat ng iyong mga kasalanan, then you can go to heaven one day. Pray with me, kapatid, samahan mo ka sa padalangin. Let us pray. Panginoong Hesus, Panginoong Hesus,
Lumalapit ako sa iyo ngayong araw. Malapit ako sa iyo ngayong araw. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Hindi ako karapat-dapat. Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang Panginoon, bilang Panginoon, Diyos sa tagapagligtas ng aking buhay. Diyos sa tagapagligtas. Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na regalo. sa buhay na walang pagkakataon. Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon, makakasama kita sa langit balang araw. makakasama kita sa langit balang Habang nandito ako sa lupa, habang nandito ako sa lupa. tulungan mo ako magbago Tulungan mo ako at maging mabuting tao at maging mabuti sa pamamagitan ng Espiritu Santo. sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Panginoong Hesus, Panginoon Hesus, salamat salamat sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo sa at pagkabuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Tinatanggap kita. tinatanggap kita. Ikaw na Ikaw na ang Panginoon ng aking buhay. ang Panginoon ng aking buhay. Ito ang aking panalangin Ikaw ang aking panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. sa matamis na pangalan ng Amen, amen, at amen. Amen. If you pray that prayer, kapatid, congratulations to you. You are now a new creation. The old is gone, the new has come. God loves you more than you can ever imagine, and He wants to work on your life. If you want to know more about Jesus Christ, kapatid, and I would advise you, kapatid, samahan mo kami sa social media platforms in Ancient Doors Church, and we will be more than glad to help you out.